Barangay Love Stories. Yung nagagawa noong kabataan natin na pinagbibigyan lang natin dahil nga tayo ay bata pa lamang. Pero ang hindi natin alam, ang mga kasalanang ito sa nakaraan ay nagkakaroon ng bunga na maaaring sumira sa ating kasalukuyan. Ikaw kapuso, may isang bagay ka bang pinagsisihan sa nakaraan na sana'y hindi mo na lamang ginawa noon? Dear Papa Dudut, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Reginald, isang IT specialist mula sa Malabon. Ako ang panganay sa 3 magkakapatid. Retired teacher ang ina, samantalang government employee naman ang ama. Sa edad na 35 ay ramdam ko na po ang pressure, lalo na pagdating sa pagkakaroon ko ng sariling pamilya. Tuwing may class reunion ay laging tinatanong sa akin kung sino ang nakatuluyan o kung may asawa na ba ako. At sa mga family gathering ay paulit-ulit akong hinahanapan ng nobya. Ang iba nga ay akala nila ay may sarili na akong pamilya. At minsan ay nakakasawa na rin pong sumagot ng paulit-ulit, kaya ang ginagawa ko na lamang ay umiiwas sa mga ganong klase ng gathering. Papa Dudut, siguro ay may invisible ako na balat sa puwet dahil simula nung tumanda ako ay naging mailap na sa akin ang love life. Kung meron man ay lagi naman akong minamalas dahil palagi akong iniiwanan. May mga naging girlfriend din ako the past years, pero ni isa sa kanila ay walang sumeryoso sa akin. Lagi po akong gino-ghost. Ang iba ay nagsasawa kaagad, ako ang laging ipinagpapalit, Papa Dudut. Kaya naman dumating na lamang ako sa point na napagod na akong paglaruan ng mga babae. Kaya hindi na ako naghanap pa. Maghihintay na lamang ako ng babaeng darating kung meron mang ibibigay sa akin, si Destiny. Pero Papa Dudut, kung ako ay handang maghintay ng babaeng mapapangasawa, ang lolo ko na si Lolo Julio ay hindi na makapag-antay pa. Matagal na kasi niyang hinihiling sa akin na magkaroon ng apo sa tuhod. Nangako naman ako sa kanya na bibigyan ko siya ng apo balang araw, pero lumipas na lamang ang mga taon ay hindi ko pa natutupad ang pangako kong yon. Gusto kasi niya na bago siya mamatay ay maranasan ulit niyang mag-alaga ng bata katulad ng ginawa niya sa tatay ko at sa aming magkakapatid. Olo, anong ginagawa niyo rito sa beranda? Nagbibilang ng mga magkasintahang dumadaan. Ha? Bakit naman? Wala na akong ibang magawa eh. Wala namang magandang palabas sa TV. Ayaw nyo naman akong palabasin para mamasyal. Kaya eto, inaaliw ko na lang ang sarili ko. Kung may inaalagaan lang sana akong apo, sana may ginagawa ko ngayon. Ay nako, Lo. Yan na naman tayo eh. Kailan mo ba kasi planong magkaroon ng pamilya? Ay, pakiabot ka yung lighter sa tabi mo. Magsisindi ka na naman? Alam niyo namang hindi maganda sa kalusugan ng sigarilyo eh. Alam mo Reginald, 20 anyos pa lang ako, nagsisindi na ako. Palagi niyo sinasabi sa akin na kamamatay ang sigarilyo, pero heto ko ngayon. 85 anyos na pero malakas pa rin naman. Kahit na po. Huwag mong pinapalitan ang usapan. Kailan mo nga planong bumuo ng sariling pamilya? Hindi ko pa po alam eh. Mag-iipon muna siguro ako. Ilang taong ka na ba? 35 po. 35 ka na pala eh. Wala ka pa bang ipon? Wala pa po eh. Daming gastusin sa panahon ngayon. Hindi tulad sa panahon nyo noon. Ngayon sobrang mahal na ng bilihin pati mga bayarin. Hindi na nga makatarungan eh. Wala ka na ng pamilya. Sarili mo na nga lang ang binubuhay mo. Tapos wala ka pang ipon. Maluho tong apo nyo eh. Hindi kaya nirarason mo lang yan? Baka naman… Lo, hindi po ako bakla kung yan man ang iniisip nyo ha. Mailap lang po talaga sa akin ang pag-ibig ngayon. Bakit naman mailap? Hindi ko po alam eh. Ang hirap na makahanap ng maayos na love life ngayon. Ang siste kasi ngayon, kung gaano kadali pumasok sa relasyon, ganun din kabilis natatapos.
Baka naman mahina ka lang talaga dumiskarte. Ako pa mahina dumiskarte. Alam nyo lo, hindi nyo na itatanong pero habulin po ako nung bata pa ako. Nung bata ka. Kasi ang gusto ng mga kabataan, yung mga bad boy. Yung mga katulad sa napapanood nila sa TV. Pero kapag tumanda na sila, iba na ang hanap nila. Gusto na nila ng maayos na lalaki. Yung mature mag-isip, yung maaasahan. Baka naman hanggang ngayon umaasal bata ka pa rin. Kaya wala kang nahahanap na matinong karelasyon. Kaya nga rin po ako hirap makahanap kasi yun nga rin po ang gusto ko. Yung relasyong stable, hindi yung panandalian lang. Gusto ko, kapag nagka-girlfriend ako, yung pang matagalan na. Alam mo ako, 25 lang ako nung nakilala ko ang lola mo. Hindi ko nga inaasahan noon na siya na makakasama ko hanggang sa pagtanda ko. Bakit nyo naman po nasabi yan? Kagaya nga ng nabanggit mong salita, panandalian lang sana ang gusto kong relasyon kay Sonia. Pero nabuntis ko siya. Nagpakasal kami at bumuo ng sariling pamilya. Hindi naman kita minamadali na magkaroon ng pamilya Pero hindi na ako bata. Bilang na lang ang mga araw ko. Nyo rin pala yung pressure na nararamdaman ko ngayon kasi pinagdaanan nyo rin pala yung sitwasyon ko ngayon. Oo naman. At balang araw, maiintindihan mo rin ang sitwasyon ko ngayon kapag ikay tumanda na rin. Sa totoo lang, Papa Dudut, ay nakapagbitaw lamang ako ng pangako sa lolo ko dahil gusto ko lamang noong makawala sa usapan ng pag-aasawa. Pero simula noon ay palagi na niya akong tinatanong tungkol dito. Kung sana ganun lang kadali ibigay ang hinihiling niya, ay matagal ko nang ginawa yon, Papa Dudut. Pero ang katotohanan, una ay kailangan ko munang maghanap ng babaeng mamahalin ko at mamahalin ako. Pangalawa ay kailangan ko pang siguraduhin siya na talaga ang magiging ina ng mga anak ko. Kailangan kong makipagkilala, manligaw, magpakasal at magkaanak. Isa itong napakahabang proseso na tiyak akong aabutin pa ng napakahabang panahon. At hindi ako sigurado kung maaabutan pa ba ng lolo ko ang araw na yon, Papa Dudut. Dan! Uy, Reginald! Long time no see! Grabe, ang laki ng katawan mo ngayon ah. Tatay na talaga ang datingan. Chong, araw-araw ko nakikita sarili ko sa salamin. Hindi mo na kailangang ipaalala pa na mataba ako. Pero di ba dapat good news yan? Kasi sabi nila, kapag tumataba raw ang lalaki, ibig sabihin nasa tamang babae siya. Kaya pala hanggang ngayon, payat ka pa rin. Wala ka pang asawa? Tagal na akong walang balita sa'yo ah. Wala namang bagong balita sa akin so hindi ka pa huli. Asawa? Wala. Matumal eh. Di nga, totoo ba? Parang imposible namang mangyari yan. Ikaw, wala pang asawa? Oo nga. Anong mahirap paniwalaan dun? Wala pa akong mahanap na matinong babae na wife material eh. O baka naman ikaw ang hindi matino. Bakit ako? Matino na ako, matagal na. Hindi na ako katulad ng dati. Bakit? Ano ka ba dati? Alam mo na yun. Siyempre naman, alam na alam ko yun. Ako kaya ang may first-hand experience sa college life mo. Reginald the Great, ang kinaiinggitan ng mga kalalakihan sa campus kasi never nawala ng girlfriend. Pinipilahan ng mga babae. Maraming reserve at options, hindi lang sa school, kundi pati sa iba't ibang universities. Pero anong nangyari? Ba't hanggang ngayon wala ka pang asawa? Ewan ko nga eh. Naubos na siguro yung kamandag ko. Sa edad kasi nating to, hindi nahabulin ng mga bad boy. Ang hinahanap na nila, yung lalaking kayang mag-provide sa kanila ng maayos na pamilya. Alam mo, parehong-pareho kayo ng sinabi ng lolo ko. Pero hindi naman na ako bad boy eh. Good boy na ako ngayon. Talaga? Kailan ka huling nagkaroon ng relasyon? 3 years ago. Totoo? Nagbago ka na nga, Chong. Pero for the worst ata yung nangyari. Hindi kaya karma na yan sa dami ng niloko mong babae noon? Hindi naman siguro. Lahat naman tayo dumaan sa ganong klase ng relasyon eh.
Yung mapaglaro, puppy love, ganun. Pero alam mo, nakaka-pressure din pala no, na wala kang maipakilalang asawa o girlfriend man lang. Matagal na akong ginugulo ng lolo ko kung kailan ko raw siya mabibigyan ng apo sa tuhod eh. Ha? Eh di ba may anak ka na? Ako? Kailan pa ako nagkaanak? Okay ka lang? May mali ba sa memorya ko? Kasi sa pagkakaalala ko, nagkaroon kayo ng anak ni Cassandra, di ba? Yung ex mo nung college? Si Cassandra? Oo, may mali na nga sa memorya mo. Kasi alam naman nating lahat na hindi niya sigurado kung ako ang tatay ng batang dinadala niya noon. Yun ba talaga ang totoo? Hindi ba front mo lang yun para hindi masira yung pangalan mo? Chong naman, si Cassandra, mabubuntis ng ibang lalaki? Eh ikaw yung boyfriend niya nung panahong yun. Malay ko ba? Si Cassandra ang pinag-uusapan natin ha. Yung babaeng mas conservative pa kaysa kay Maria Clara. Tingin mo maniniwala ako na ibang lalaki ang nakabuntis sa kanya? Alam nating pareho na ikaw ang tatay ng baby. Huwag na tayong maglokohan. Paano ko naman nakakasiguro? Sa akin mo talaga tinatanong yan? Akala ko ba nagbago ka na? Hanggang ngayon ba? Hindi mo pa rin mapangatawanan na may nabuntis kang babae? Wala na tayo sa college. Wala ka ng pangalang kailangang isalba. Matandahan na tayo para dyan. Huwag mo nang lokohin sarili mo. Dahil alam nating dalawa ang totoo. Ay, tatlo pala tayo kung isasama natin si Cassandra. Hindi talaga ako sigurado eh. Wala naman siyang patunay na ako ang tatay ng baby niya. E di alamin mo. Para may maiharap ka na sa lolo mo na apo sa tuhod. Actually, kung hindi pa nabanggit ni Dan ang pangalan ni Cassandra ay hindi ko siya maaalala, Papa Dudut. Matagal na siyang nawala sa isipan ko pero noong mapag-usapan namin ni Dan ang tungkol sa kanya ay parang recap sa isang teleserye na nanumbalik lahat sa utak ko ang nakaraan naming dalawa. Sa ibang university nag-aral noon si Cassandra, Papa Dudut. Naging girlfriend ko siya for 1 year noong nasa 3rd year college pa lamang kami. Tahimik siyang babae at hindi mahilig makipag-socialize sa mga tao dahil hindi siya marunong nito. Loyal siya at mabait. Sa katunayan, siya ang pinakamabait na naging girlfriend ko. May pagka-conservative rin dahil nagtatrabaho sa simbahan ang pareho nitong mga magulang. Bago kami magtapos sa college ay natapos ang relasyon naming dalawa dahil nabuntis si Cassandra. Nagulat ako, Papa Dudut, dahil kahit na active ang sex life namin noon ay maingat akong tao. Kaya naman laking gulat ko na lamang noong nalaman kong nagdadalang tao siya. Tinakbuhan ko pa ang bata, Papa Dudut. Pinalabas ko na hindi ako naniniwalang ako ang ama ng ipinagbubuntis ni Cassandra. Nang mga panahong yon ay natakot kasi ako na malaman ng mga magulang ko na nakabuntis ako, lalo na't sobrang strikto nila pagdating sa pag-aaral ko. Dahil sa mga nangyari ay hiniwalayan ko si Cassandra. Ang huling naging balita tingan na nagawa noon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. 2006 noon at aminado naman po ako na may pagka-chick boy ako noon. Karaniwan ay 1 buwan lamang ang nagiging pahinga ko ng walang girlfriend. Hindi ako proud dito ngayong matanda na ako pero hindi nyo rin naman po ako masisisi noon dahil isa lang naman akong hamak na binata na lapitin ng mga kababaihan. Matangkad po ako 6 flat kaya ginamit ko ang height kong ito para maging basketball varsity. Dito po ako nagsimulang makilala hindi lamang sa buong campus kundi pati na rin sa ibang universities. Sa pamamagitan nito ay nakilala ko si Cassandra na noon ay nag-aaral sa isang kilalang eskwelahan. Mahiyaing tao si Cassandra, Papa Dudut. Sa katunayan ay ang kaibigan niyang si Angie pa ang unang nakipagkilala sa akin at nagsabing nagkakagusto sa akin ng friend niyang si Cassandra. Dahil maganda naman siya at pasok sa standards ko noon ay naisipan namin ni Dan na makipagkita sa magkaibigan. Doon na po nagsimula ang love story namin ni Cassandra. Matagal na raw siyang may gusto sa akin. Sakto namang single ako noon kaya kinagat ko na nga po ang opportunity at nakipagrelasyon ako sa kanya kahit na ang totoo ay wala naman talaga akong nararamdaman para kay Cassandra noon.
Siguro at that time ay kailangan ko lamang ng matatawag na girlfriend. Hindi po kasi ako sanay noon na single, Papa Dudut. Kalaunan ay napasagot ko rin naman si Cassandra at naging girlfriend ko siya. Chong, totoo ba yung nabalitaan ko? May girlfriend ka na ulit? Oo, meron na ulit. Sino? Huwag mo sabihin si Cassandra. Siya nga. Eh di ba sabi mo wala ka nararamdaman sa kanya? Wala nga. Pero type ko yung ganda niya eh. Pwede na yun. Kahit hindi mo siya mahal? Mahal naman niya ako eh. Yun ang mahalaga. Ibang klase ka rin. Basta lang may matawag na girlfriend no? Lalagnatin ka ba kapag wala kang syota? Alam mo naman, kailangan nating alagaan yung reputasyon natin. Wow! Proud ka sa pagiging chick boy mo? O bakit? Ibig lang sabihin nun magandang lalaki ako. Paano naman si Cassandra? Paglalaruan mo lang siya. Bakit mo naman nasabing paglalaroan ko siya? Kasi katawan lang ang habol mo sa kanya. Tama naman, di ba? Sa'yo na mismo nang galing na hindi mo siya mahal. Chong, kaibigan mo ako. Pero hindi ko ito-tolerate yung ginagawa mo. Hindi ko naman siya paglalaruan. Oo, tama ka. Siguro sa ngayon katawan lang ang gusto ko sa kanya. Pero matututunan ko rin naman siguro siyang mahalin kapag nakilala ko na siya, di ba? Ang tanong, willing ka bang matuto? Oo naman. Bakit parang sobra-sobra naman ang concern mo kay Cassandra? Hindi ako concerned kay Cassandra. Concerned ako sa ginagawa mo. No offense pero puro babae ang mga kapatid ko. At ayoko silang mapasok sa sitwasyon ngayon ni Cassandra. Ayoko matulad sila sa kanya. Kaya kung kaya kong bawasan ng mga lalaking manluloko sa mundo, gagawin ko. Ang lala naman ang tingin mo sa akin? Hindi naman ako manluloko Maniwala ka, hindi ko siya paglalaruan, promise. Ginagawa mo na nga ngayon Hindi ka naman kasi agad-agad mapapamahal sa tao. It takes time, sabi nga nila. Ikaw ba? Nung niligawan mo girlfriend mo, mahal mo na siya agad? Oo, kaya natin nililigawan ng isang babae dahil gusto natin sila maging girlfriend. Bakit natin sila gusto maging girlfriend? Kasi mahal natin sila. Ganun lang kasimple yun. Ikaw naman parang di ka lalaki. Alam mo naman yung pangangailangan natin Bahala ka dyan, matanda ka na. Sakit mo sa ulo. Bata pa ako. Bata pa tayo. Kaya pagbigyan mo na ako. Kailangan ang buhay ini-enjoy lang natin. Saka na yung pagsaseryoso kapag matanda na tayo. Panigurado ako, pagsisisihan mo rin tong mga ginagawa mo balang araw. Hayaan mo na, matagal pa naman yun. Tara na nga, late na tayo sa klase. Pero aminin mo, maganda si Cassandra, di ba? Oo, maganda nga. Super conservative naman. Good luck na lang sa'yo kung makuha mo ang gusto mo sa kanya. Ako pa ba? Tagal mo na akong kaibigan. Wala ka pa rin bang bilib sa akin? Bilib na bilib nga ako sa'yo Pero mas bibilib ako sa'yo kapag nagseryoso ka. Hayaan mo na sa matatanda yung pangangaral na binibigay mo sa akin ngayon. Kaibigan kita kaya suportahan mo na lang ako. Ikaw kasi nagseryoso ka kaagad sa pag-ibig Hindi ba boring relasyon nyo? Hindi, kasi masaya ako. Masaya kaming dalawa ng girlfriend ko. Eh di congrats kung ganun. Sana nga siya na ang mapangasawa at makatuluyan mo habang buhay. Sana nga. Ano palang susunod na klase natin? Ayan, puro ka kasi babae. Ano nga? Rizal! Wag na kaya tayong pumasok. Minor lang naman yun Eh di wag kang pumasok. Idadamay mo pa ako. Papa Dudut, hindi ko natupad ang pangako ko kay Dan na hindi ko paglalaruan ang puso ni Cassandra. Sinubukan ko namang mahalin siya pero hindi talaga compatible kami sa isa't isa. Para siyang buwan at ako naman ang araw. Hindi kami nagpapang-abot. Hindi siya mahilig sa mga bagay na gusto ko at hindi naman ako makarelate sa mga bagay na gusto niya. Sa huli ay unti-unti ring nagsawa ako sa kanya. Nang mga panahong yon ay naghahanap na lamang ako ng tiyempo para makipaghiwalay kay Cassandra. Napapansin ko na kasi noon na habang tumatagal ay palalim na ng palalim ang pagtingin niya para sa akin.
Ayoko na pong patagalin pa ang relasyon namin dahil alam kong kapag nagtagal pa ito ay lalo lamang masasaktan si Cassandra. At ayaw ko rin namang gawin yon sa kanya. Naghihintay na lamang ako noon ang kaunting pagkakamali niya na pwede kong gamitin para maghiwalay kaming dalawa. Ang problema nga lang, Papa Dudut, ay sobrang bait ni Cassandra at wala akong makitang butas na pwede kong gamiting rason para makipaghiwalay. Kahit na nagpapaka-toxic na ako noon ay palaging siya ang nag-give way. Siya ang nag-a-adjust. Siya lagi ang umiintindi. Hindi siya controlling at hindi rin selosa at kahit na anumang gawin ko ay never akong nakarinig ng reklamo mula sa kanya. Pero hindi rin nagtagal, Papa Dudut, ay tadhana na mismo ang nag-decide. Isang bagay ang nangyari kay Cassandra at eto na po ang ginamit ko na opportunity para hiwalayan ko siya. Buntis ako. Dan, tawagan na lang kita mamaya ah. Basta yung pinapasuyo ko, idaan mo na lang sa bahay. Ha? Okay, bye. Ano ulit yon? Sorry, hindi kita narinig. Reginald, buntis ako. Ano? Sigurado ka ba? Oo, sigurado ako. Pero sinong ama? Tinatanong pa ba yan? Ikaw, syempre, sino pa ba? Sigurado ka bang akong nakabuntis sa'yo? Aba, anong gusto mong palabasin? Na nakikipagkita ako sa ibang lalaki? May ibang lalaki ako at siyang nakabuntis sa akin, ganon? Gusto ko lang naman makasigurado. Sigurado ako. At wala akong ibang lalaki kung yan man ang iniisip mo. Pero paano nangyari yon? Paano ka nabuntis? Gumamit naman ako ng proteksyon ah. Hindi ko rin alam. Palaisipan din sa akin yan. Magpates ka ulit. Paano mo ba nalaman? Nagpiti ka ba? Magpates ka ulit. Ulitin mo. Baka may mali kang nagawa kaya nag-positive. 3 beses ko na ginawa. Positive lahat, Reginald. Buntis ako. Anong gagawin natin ngayon? Hindi ko alam. Ikaw ang lalaki. Ikaw dapat ang makasagot niyan. Bakit ako? Ikaw yung buntis. At ikaw yung bumuntis sa akin. Reginald, natatakot ako. Anong sasabihin ko sa mga magulang ko? Hindi ko alam sa'yo. Mas matakot ka sa parents ko. Kapag nalaman ni Papa nakabuntis ako, malalagot tayo pareho. Pareho nating ginawa to kaya dapat pareho nating solusyonan tong problema natin. Hindi ba pwedeng ipalaglag mo na lang yan? Reginald! Matakot ka naman sa Diyos! Papatay ka ng bata! Anong gusto mo? Ipanganak mo yan? Mas matakot ka sa mga magulang natin. Hindi ako papayag sa gusto mo mangyari. Kung hindi ka papayag, hindi ko na problema yan. Binigyan kita ng solusyon at kung ayaw mo sa solusyon ko, bahala ka. Ang kapal na mukha mo! Cassandra, masyado pa akong bata para maging tatay. Marami pa akong pangarap sa buhay. Hindi ako papayag na masira ang future ko dahil lang sa dinadala mo. Paano naman ako? Ikaw lang ba ang may pangarap? Ako rin meron. Pero hindi ako magiging walang hiya na tulad mo na basta na lang papatay ng bata dahil lang hindi ka pa handa. Bakit ako yung pinapalabas mong masama? Hindi nga ako sigurado kung akong ama ng dinadala mo eh. Asan ang pruweba mo? Nagka-amnesia ka ba? Gusto mo ipaalala ko sa iyo yung mga ginagawa natin? Sa bahay nyo? Sa boarding house? Sa kotse mo? Maingat akong tao. Cassandra, hindi ako basta-basta gumagawa ng katangahan. Kilabutan ka nga sa sinasabi mo? Anong preba ba gusto mo? DNA test? Alam mo ba kung gaano kamahal ang DNA test? May pera ka ba para dyan? Hanggat hindi mo napapatunayan na ako nakabuntis sa'yo, hindi ko aakuin yan. Sana hindi na lang kita nakilala! Sana hindi na lang kita nagustuhan! Sana hindi na lang kita minahal! Ang kapal ng mukha mong paratangan ako ng ganyan! Ikaw ang ama nito! Wala nang iba! Malis ka na nga! Baka di ako makapagpigil, patulan kita. Bumalik ka na lang kung sigurado kung ako ang nakabuntis sa'yo. Papa Dudut, wala namang may gusto sa mga nangyari. Wala sa plano ko na buntisin si Cassandra dahil malaki ang takot ko sa mga magulang ko.
Kapag nalaman nila ang nagawa ko ay sigurado akong hindi nila ako mapapatawad. Wala akong choice noon kundi ang takbuhan ng responsibilidad ko kay Cassandra at sa anak namin. Isa pa ay hindi pa po ako handa noon ng mga panahong yon. Wala akong alam sa pag-aalaga ng bata lalo na sa pagbuo ng pamilya. Mabilis na kumalat ang balitang nabuntis ko si Cassandra, Papa Dudut, pero pilit kong itinanggi ang chismis. Pinalabas ko na nabuntis ng ibang lalaki si Cassandra kaya ako nakipaghiwalay sa kanya. Alam kong labis na nasaktan si Cassandra sa mga ginawa ko. Binasag ko na nga ang puso niya, nasira na ang future niya, tapos ay maging ang pangalan niya ay minansyahan ko pa para lamang maisalba ang pagmumukha ko. Dahil buntis ay kinailangang tumigil sa pag-aaral ni Cassandra kahit na 1 taon na lamang ay gagraduate na sana siya. Nang malaman ni Dan ang nangyari ay hindi siya naniwala sa akin, Papa Dudut. Kahit papaano ay naging kaibigan na rin kasi niya si Cassandra simula noong naging girlfriend ko siya. Kaya kilala na rin niya ang ugali nito. At naniniwala si Dan na ako ang ama ng dinadala ni Cassandra dahil alam naming pareho na hindi nito magagawang magpagalaw sa ibang lalaki. Dahil sa mga nangyari, Papa Dudut, ay unti-unting nagbago ang tingin ko sa mga kababaihan. Nagseryoso na ako sa buhay at hindi na basta-basta pumapasok pa sa relasyon. Sa pagtanda ko ay doon ko na lamang na-realize na hindi pala laro ang pag-ibig. Lahat ng ginagawa ko noong kabataan ko ay bumalik din sa akin, Papa Dudut. Noong natuto na akong magmahal ng totoo at yon ay tunay na nararamdaman ko na nang nag-mature na ako, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Matapos kong makausap si Lolo Julio ay isinugod siya sa ospital dahil sa pneumonia. Agad naman siyang nagamot at nakauwi rin kalaunan. Pero dahil dito ay mas na-pressure lamang ako dahil pinaalala lamang nito sa akin na limitado na lamang ang buhay ng lolo ko. Pero sa pagkakataong ito ay nabigyan ako ng pag-asang tuparin ang hiling niya dahil kay Cassandra. Kung noon ay parang imposible nang mangyari ang gusto ni lolo, ngayon ay may chance na bigyan ko ng apo sa tuhod si lolo dahil matagal na pala siyang meron. Kailangan ko lamang hanapin si Cassandra at ang anak ko sa kanya. Ang problema, Papa Dudut, ay nahirapan akong hanapin si Cassandra. Matagal na kasi akong walang balita sa kanya at isa pa ay 16 years na ang lumipas. Huli ko siyang nakita noong college pa lamang kami at hindi pa naging maganda ang hiwalayan naming dalawa. Sinubukan ko ang swerte ko sa social media pero hindi ko siya nahanap dito. Baka siguro ay hindi siya gumagamit ng Facebook o kung meron man ay iba ang ginagamit niyang pangalan kaya hindi ko siya mahanap-hanap. Nagtanong-tanong din po ako sa mga batchmates ko sa pagbabaka sakaling alam nila kung saan nakatira si Cassandra pero dahil sa ibang university siya noon nag-aaral ay karamihan sa kanila ay nakalimutan na kung sino ang babaeng tinutukoy ko. Ang naging last resort ko na lamang, Papa Dudut, ay ang kaibigan kong si Dan. Sa kanya ko humingi ng tulong para mahanap ko ang anak ko sa dati kong girlfriend. Totoo ba yung nakita ko? Na ano? Dumating ka ng naka-big bike? Marunong ka na palang magmotor ngayon? Siyempre, nagbabago rin ng tao. Ano akala mo? Kasi nung college, takot na takot kang magmotor. Tinuturuan nga kita kaso sabi mo ayaw mo. Kasi takot kang maaksidente. Noon yun. Ikaw nga eh. Dating chick boy. Pero ngayon, huling-huli ka na sa batch natin. Halos lahat may pamilya na. Ikaw, single pa rin. Sa bagay, tagal na rin nating hindi nagkita. Kailan nga tayo huling lumabas? Nung kasal pa ata ng tropa natin, no? Oo, 3 years ago na yata yun. Ganun talaga ang buhay. Nag-iiba na ang priorities natin eh. So anong meron ngayon? Ba't bigla ka nag-aya na makipagkita? Hindi na ako magpapaligoy-ligoy, Dan.
Wala na kasi kung ibang mapagtanungan. Magbabaka sakali ako na baka alam mo kung saan nakatira si Cassandra. Si Cassandra? Bakit naman bigla ka nagka-interest sa ex mo? Gusto kong makilala yung anak ko sa kanya. Hindi ba masyadong late na yan? 16 years late ka na para magpakaama sa anak mo, Chong. At least, better late than never, di ba? Teenager na yung anak mo ngayon. Tingin mo matatanggap ka pa niya bilang tatay niya? Hindi ko malalaman kung hindi ko susubukan. Yun lang. Paano mo siya hanapin kung hindi mo naman alam kung nasaan si Cassandra ngayon? Kaya nga tinatanong kita eh, wala ka bang balita sa kanya? Matagal na akong walang balita sa kanya eh. After college, wala na kaming communication sa isa't isa. Siyempre, magkaibigan tayo. Kaya mas lalo ka lang niya naaalala the more na kinakausap ko siya. Kaya nahinto na yung communication namin. Ay, paano ngayon to? Teka. Tingin ko friends kami sa Facebook ni Angie. Sinong Angie? Yung kaibigan ni Cassandra. Hindi mo na ba maalala? Siya yung nag-approach sa'yo noon tapos ipinakilala niya sa'yo si Cassandra. Naaalala ko na. Sa tingin mo, alam niya kung saan nakatira si Cassandra ngayon? Siguro. Subukan ko siyang i-message. Pasuyo na lang, Chong. Para naman makilala ko rin ang anak ko. Paano kung hindi ka tanggapin ni Cassandra? Okay lang. Ang mahalaga sa akin, kilalanin akong tatay ng anak ko. Hindi mo nga kinilala yung bata noon eh. Bakit ka naman niya kikilalaning tatay ngayon? Konting support naman dyan. Lahat naman tayo nagkakamali eh. Kapag kinilala kang ama ng bata, anong sunod mong gagawin? Siyempre ipapakilala ko siya sa pamilya ko. Lalo na kay Lolo na matagal na naghahanap ng apo sa tuhod. Yun pala ang rason. Kala ko naman interesado ka talaga sa anak mo. Lolo mo lang pala ang dahilan. Siyempre kasama na dun ang kagustuhan kong makilala ang anak ko. Okay, sabi mo eh. Totoo nga. Ano namang tingin mo sa akin? Hindi naman ako ganun kasamang tao tulad ng iniisip mo. Wala naman akong sinasabi ah. Pero paano naman kung may sarili ng pamilya si Cassandra? Paano mo haharapin yung asawa niya kung sakali? Hindi ko naman sila guguluhin eh. Hindi ko pakikialaman ang buhay ni Cassandra. Ang goal ko lang talaga yung anak ko sa kanya. Real talk lang ha. Mahirap makuha yung gusto mo, Chong. Pero sige, tutulungan kita. Lahat naman ng tao deserve ang second chance, so sana makabawi ka sa anak mo kung sakali. At sana rin maging maganda ang kalabasan ng pinaplano mo. Maraming salamat, Chong ha. Papadudod sa tulong ni Dan ay nahanap ko kung saan kasalukuyang nakatira si Cassandra. Nasa Antipolo siya ngayon ayon sa kaibigan niyang si Angie at aaminin ko po na medyo kinakabahan ako noon na makipagkita kay Cassandra lalo na noong malaman kong may sarili na siyang pamilya. Alam ko na napakalaki ng kasalanan ko sa kanya, hindi lang sa kanya kundi maging sa anak namin. Sa parehong pagkakataon ay may kaunting excitement na rin po akong naramdaman dahil sa wakas ay may chance na akong makita ang anak ko. Kahit na hindi ako tanggapin ni Cassandra ay tingin ko'y may karapatan pa rin naman ako sa bata dahil ako ang ama niya. Handa akong harapin ang anumang galit sa akin ni Cassandra, ang mahalaga ay makilala ko ang anak ko. Para magkaroon ng tapang ay nagpasama ako kay Dan, Papadudut. Hindi ko na po noon pinatagal pa ang paghihintay. Agad kaming nagpunta sa Antipolo para kitain si Cassandra. Pagkarating namin sa tinitirhan nila ay nagulat po ako sa mga nakita ko. Malayong malayo na si Cassandra mula sa babaeng nakilala ko noong college. Malaki ang ipinayat niya at mas matanda na ang itsura nito kesa sa edad niya. Parang hindi rin gaano maganda ang estado ng buhay nila ngayon at base rin sa mga nakita ko sa lagay niya ngayon base na rin po sa mga nakita ko sa kung saan siya nanunuluyan, Papadudot, ay mababakasan ng paghihirap siya. Cassandra! Naaalala mo pa ba ako? Si Reginald? Hindi mo na kailangan magpakilala. Kilalang kilala kita. Buti naman. Kamusta ka na?
Kasama ko pala si Dan. Naalala mo pa ba siya? Kaso hindi na siya bumaba ng sasakyan. Anong ginagawa mo rito? Hinanap talaga kita kasi gusto kitang makausap. Kung alam mo lang kung sino-sinong taong nilapitan ko para malaman ko kung saan ka nakatira ngayon. Mabuti na lang. Ano pang pag-uusapan natin? Meron pa ba tayong dapat pag-usapan? Gusto kong makita yung anak natin. Anak? Kailan pa tayo nagkaroon ng anak? Nung college, di ba? Hindi mo na ba naaalala? May anak ka ba? Kasi sa pagkakaalala ko, hindi ikaw ang tatay ng batang dinadala ko nun eh. Ikaw mismo ang nagsabi, di ba? Sa bibig mo mismo nang galing na hindi ikaw ang nakabuntis sa akin nun. Alam kong sobrang laki ng kasalanan ko sa'yo. Maling-mali yung ginawa ko sa'yo noon. Pinagsisisihan ko na yun, Cassandra. Sana naman mapatawad mo ko. Dininay mo kami. Ako at yung mismong anak mo, tinalikuran mo, Reginald. Tapos ngayon ka lang magsisisi sa mga ginawa mo? Masyado pa kasi tayong bata nun eh. Natakot lang ako. Hindi ko alam ang gagawin ko nun. Kaya mo ako tinakbuhan? Okay lang sana eh kung yun lang ang ginawa mo, kaso hindi eh. Sinira mo pangalan ko, gumawa ka ng kwento para bumango ang pangalan mo. Ako ang nag-suffer doon. Alam ko yun. Maniwala ka. Kinahihiya ko ang mga ginawa ko sa'yo noon. Kaya sorry kung nasaktan kita. Sorry na tinakbuhan ko kayo ng anak natin. Sana talaga mapatawad mo na ako. Wala na magagawa ang sorry mo. Nangyari na ang nangyari. Wala na magbabago kay patawarin man kita o hindi. Magalit ka sa akin, okay lang. Deserve ko naman lahat ng galit mo eh. Naiintindihan kita. Pero sana wag mong ipagkait sa akin ang karapatan ko na makilala kong anak ko. Nawala na yung karapatan mo sa bata simula nung araw na itinanggi mo siya. Please, Cassandra. Lakas ng loob mong magpakita sa akin ngayon after ng ginawa mo? Ang kapal na mukha mong magsabi na may karapatan ka sa anak ko. Alam mo ba na dahil sa nangyari, natigil ako sa pag-aaral? Dahil sa pagtalikod mo sa amin, ikinahiya ako ng mga magulang ko. Alam mo ba kung anong feeling nun? Alam mo ba kung gaano kasakit maiwan ang taong minamahal mo? Talikuran ng mga magulang na akala mong susuporta sa'yo? Alam mo ba yung feeling na makitang unti-unting nawawala sa mga kamay mo yung pangarap na pinaghirapan mo? Cassandra. Gabi-gabi, tinatanong ko ang sarili ko, what if hindi na lang ako nakipagkita sa'yo nung araw na yon? What if hindi na lang kita nakilala? What if hindi ko na lang ipinagkatiwala sa'yo yung puso ko? Siguro broadcaster na ako ngayon. Siguro masaya na ako ngayon kasama ang sarili kong pamilya. Pero hanggang what if na lang ako eh. Kasi ang realidad, nandito ako ngayon. Araw-araw na problemado kung paano ko bubuhay ng 5 kong anak kasamang asawa kong walang kwenta. Tapos bigla ka na lang magpapakita sa akin sakay na mag-ara mong sasakyan? Ang kapal na mukha mo, Reginald! Please, nagmamakaawa ako sa iyo, Cassandra. Malis ka na. Willing naman akong tumulong basta wag mo lang itago sa akin ang anak natin. Gusto ko lang siyang makita. Gusto ko siyang makilala. Aalis ka ba o tatawag ako ng barangay? Kung ayaw mo siyang ipakita sa akin, kahit pangalan lang niya. Kahit yun lang ang ibigay mo sa akin. Hindi ko naman kayo guguluhin eh. Kapag ba sinabi ko ang pangalan niya, titigil ka na? Oo, promise. Clarice. Clarice ang pangalan niya. Kung gusto mo siyang makita, nasa Memorial Park siya ngayon. Doon siya nakalibing! Ang araw na yun na po ang huli naming pagkikita ni Cassandra Papadudut. Nalaman ko na lamang sa kaibigan niyang si Angie ang katotohanan nang minsang makausap ko siya sa chat. 3 days pagkatapos ipanganak ni Cassandra ang baby namin ay agad po itong binawian ng buhay. Matapos daw kasing mapalayas si Cassandra sa bahay nila ay nagsimula daw siyang magpakita ng simptomas ng depression. Sobrang lungkot niya noon at stress
dahil sa mga nangyari at sinisi raw niya ang bata sa puntong nagawa niya ang isang bagay na hindi niya kayang gawin noon. Sinubukan po niyang ipalaglag ang baby namin, Papa Dudut, pero malakas ang kapit ng bata. Yun nga lang po ay nagkaroon po ito ng komplikasyon matapos siyang maipanganak, kaya hindi rin po siya nagtagal. Sising-sisi ako, Papa Dudut, sa mga kamaliang nagawa ko noong kabataan ko. Kung hindi ko sana sila tinakbuhan noon, kung pinanindigan ko lang sana ang pagiging tatay ko sa bata, baka sana'y kasama ko na ang anak ko sa ngayon. Sana hindi ganon ang naging takbo ng buhay ni Cassandra. Kaso tulad ng sabi ng dati kong nobya, ay hanggang puro sana na lamang kami dahil nangyari na ang mga nangyari. Papa Dudut, sa sumunod na taon ay namatay na rin po ang lolo ko nang hindi ko natutupad ang pangako ko sa kanya. Dumating ang blessing sa akin noong hindi pa ako handa, pero ngayong handa na ako ay saka naman ako pinagkaitan. Siguro ay eto na po ang karma ko sa mga kasalanan na nagawa ko sa aking nakaraan. Hindi ko po inakala na ang mga maling desisyon ko 16 years ago ay babalikan ako sa present time. Sa ngayon ay nananatili pa rin po akong single at hindi ko pa nakikilala ang babaeng iaharap ko sa altar. Pero sa totoo lang po ay hindi naman po ako nagmamadali. Handa ako maghintay sa second chance na ipagkakaloob sa akin na magkaroon ng anak at sariling pamilya. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Papa Dudut. Patuloy po akong umaasa na sana balang araw ay mapatawad din po ako ni Cassandra at dalangin ko'y makamit niya ang mga pangarap niya para sa sarili niya. At maraming salamat po and God bless po sa inyong lahat. Ang inyo pong kapuso at kabarangay forever, Reginald. Barangay Love Stories. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Forever. Kabarangay, i-share mo ang iyong barangay love stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Barangay Love Stories. Ikaw, kapuso, ilang anak ang gusto mo para sa inyo ng magiging asawa mo? Dear Papa Dudut, magandang araw sa inyo at sa ating mga kabarangay. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Neri. Hindi ko po tunay na pangalan. 25 years old, nakatira dito sa Maynila at nagbabantay ng isang maliit na tindahan. Na-discover ko ang inyong programa na Barangay Love Stories nang lumawas ako dito sa Maynila para magtrabaho. Ilang taon na rin ang nakakalipas at ngayon lamang ako nagkaroon ng lakas ng loob na sumulat sa inyo kahit alam ko na pwede akong mabash dahil sa kwentong ibabahagi ko sa inyo. Pero dahil ramdam ko na may aral po itong maiiwan sa ating mga kabarangay, ay nilakasan ko na ang loob ko na gawin ang liham na ito. Papa Dudut, laking probinsya talaga ako at hanggang high school lang din ang natapos ko. Marami po ako naging iba't ibang trabaho noon dahil hindi magaan ang buhay namin. Ulila na ako sa mga magulang at nakikitira sa bahay ng ate ko na may asawa at anak na rin. Hanggang sa naglakas loob na akong lumuwas ng probinsya. Mabuti na lamang at may pinsan po akong handang tumulong sa akin ng panahon na yon, Papa Dudut. Neri, ikaw na pala yan.
Sorry ate. Medyo naligaw ako sa paghahanap dito sa bahay nyo. Magkakamukha kasi halos lahat ng mga bahay dito sa subdivision. Tapos magkakalayo pa. Kaya natagalan ako sa paglalakad at paghahanap dito sa address nyo. Ganito talaga dito. Maraming naliligaw. Halika, pasok ka na. Salamat, Ate Lorna. Parang ang konti naman yata ng dala mong gamit. Isang bag lang talaga? Oo, hindi rin naman kasi ako mahilig bumili ng mga damit kaya konti lang talaga ang mga gamit ko. Karamihan nga ng laman ng bag ko, mga importanteng papel ko lang din. Ay nako, buti ka pa. Matipid. Ako kasi napakagastos ko. Hindi ko mapigilan bumili ng mga bagong bag, sapatos, lalo na kapag gusto ko yung design. Turuan mo nga ako maging matipid. Sige ate, tuturuan kita. Madali lang naman yun. Lagi mo lang isipin na hindi mo naman magagamit lahat ng mga bibilihin mong gamit. Pero grabe, ang laki pala talaga nitong bahay nyo. Hindi naman masyado. Sakto lang. Anong hindi masyado? Ito palang sala nyo. Kasing laki na halos ng pinagsamang sala, kwarto at kusina dun sa bahay ng kapatid ko. Maliliit naman kasi talaga ang mga bahay sa probinsya. Pero nakakamiss ang sariwang hangin doon ah. Sobra ate. Pagbaba ko pa lang ng bus kanina, halos maubo-ubo na ako dahil ang kapal at itim ng usok sa paligid. Ganun talaga rito. Masasanay ka rin sa paglipas ng mga araw at buwan na nakatira ka rito sa amin. Sweetheart, nakita mo ba yung relo ko? Di ko kasi mahanap sa kwarto natin eh. Ay oo, sweetheart. Binulsa ko muna tong relo mo. Nakita ko kasi kanina sa tabi ng TV. Eto oh. Ayun, salamat sweetheart. Diyan ko lang pala naiwan, nakala ko sa office. Oh, may bisita pala tayo? Siya yung sinasabi ko sa'yo na pinsan kong galing probinsya. Si Neri. Neri si Arthur. Live-in partner ko. Hi Kuya Arthur. Hi din, Neri. Sana magtagal ka rito sa bahay kasi may pagkatamad tong Ate Lorna mo eh. Uy, grabe ka naman sa akin. Aray, ang sakit naman ng hampas mo sa balikat ko, sweetheart. Ikaw kasi sinisiraan mo ako sa pinsan ko. Totoo naman yung sinabi ko ah. Marunong naman ako ng mga gawaing bahay, no? Hindi ko naman sinabi na wala kang alam pagdating sa mga gawaing bahay. Ang sabi ko lang, may pagkatamad ka. Magkaiba yun, sweetheart. Ewan ko sa'yo. Nakakatuwa naman po kayong mag-asawa. Ang cute niyo po maglambingan. Naku, Neri, wag mo na nga kaming pinupo. Kasi mukha namang ilang taon lang ang tanda namin sa'yo eh. Tsaka hindi pa naman kami totoong mag-asawa ni Lorna. Pero malapit na rin. May mga bagay lang kami na inaasikaso bago kami tuluyang magpatali sa isa't isa. Papa Dudut, may 5 taon ang tanda sa akin ng pinsang kong si Ate Lorna. Naging close kami noon dahil noong bata pa lamang kami madalas siyang nagbabakasyon sa probinsya. Nang maisipan ko nga na gusto kong lumuwas ng Maynila at magtrabaho dito ay nagbaka sakali lamang ako na pwede akong tulungan ni Ate Lorna kaya minessage ko siya sa Facebook. Sakto naman na naghahanap din sila ng kasambahay ng kinakasama niyang si Kuya Arthur. Kaya kaagad niyang sinabi na tutulungan niya ako. Siya nga rin na nagpadala ng pera para pandagdag sa pamasahe ko paluwas ng Maynila kaya malaki talagang naging pasasalamat ko sa kanya. Papadudot na nibago ako nang makarating ako sa Maynila lalo na sa mga appliances na meron sa bahay ni Ate Lorna. Sanay ako sa mga gawaing bahay pero hindi ako sanay na gumamit ng mga makabagong gamit. Kagaya ng rice cooker, microwave oven at kung ano-ano pa. Wala naman kasing mga ganong gamit sa kinalakhang kong buhay sa probinsya. Pero dahil mabait si Ate Lorna at Kuya Arthur ay masyaga nila akong tinuruan sa paggamit ng mga appliances sa bahay nila. Naging maayos ang mga unang linggo at buwan ng pagtatrabaho ko bilang kasambahay kina Ate Lorna. Hanggang isang gabi ay nagising ako dahil sa narinig kong pagtatalo nina Ate Lorna at Kuya Arthur. At nang lumabas ako ng kwarto ay si Ate Lorna na lamang ang naabutan kong umiiyak sa sala. Dahil lumabas na pala ng bahay si Kuya Arthur, Papa Dudut.
Ate Lorna, ito ang baso ng tubig. Salamat, Neri. Gusto mo na mag-init ako ng tubig para magawan kita ng tsaa? Hindi na. Ayos na tong tubig. Pasensya ka na kung nagising ka ng dahil sa pagtatalo namin ni Arthur. Ayos lang kasi mababaw pa rin naman yung tulog ko kanina. Saan pala pupunta si Kuya Arthur? Magpapahangin lang pero uuwi rin yun mamaya. Baka magpapalipas lang ng init ng ulo niya sa labas. Ate? Madalas ba kayo mag-away ni Kuya Arthur ng gaya nito? Hindi naman masyado. Talaga? Sa totoo lang, medyo nagulat ako sa lakas ng boses niya kanina. Parang nun ko lang siya narinig na sumigaw ng ganun kalakas. Siguro kasi pagod siya sa trabaho kaya gano'n na lang kainit ang ulo niya. Narinig mo ba kung ano yung pinag-awayan namin kanina? Medyo, pero hindi naman lahat. Tama naman kasi yung sinabi ni Arthur kanina. Kasalanan ko kung bakit hanggang ngayon wala pa rin kaming anak. Ano ba talaga nangyari, ate? Kung okay lang naman na malaman ko, pero kung ayaw mo magkwento, maiintindihan ko naman. Okay lang, Neri. Ang totoo, pakiramdam ko, kailangan ko rin ng kausap ngayon eh. 4 years ago kasi, pilinano na talaga namin ni Arthur ang magkaroon ng anak. Kaya lahat ng payo ng doktor para makabuo kami ng baby, sinunod namin. Hanggang sa ayon, nagbuntis nga ako. Kaya lang, sumabay naman yun sa promotion ko sa trabaho. Nadagdagan talaga yung mga trabaho ko at nasa ika-4 na buwan na ako ng pagbubuntis nang makunan ako dahil sa pagod at stress. Nako, ate, sorry. Hindi na yata dapat ako nagtanong. Ayos lang talaga, Neri. Kasi ang tagal ko na rin dinadala to sa dibdib ko eh. Matagal na akong pinapahirapan nung nangyaring yun sa buhay ko. Pero hindi mo naman ginusto yung nangyari. Bakit sinisisi ka ni Kuya Arthur? Sinabihan na kasi ako ng doktor na mahina ang kapit ng bata at kailangan ko ng sapat na pahinga. Pero hindi ako nakinig kasi kakapromote ko nga lang sa trabaho. Hindi ko binitawan ang promotion na yon kahit na alam ko na mapanganib para sa baby na pinagbubuntis ko. Walang may gusto sa inyo na makunan ka, Ate Lorna. Pero may magagawa sana ako noon eh para maiwasan na mangyari yun. Ilang beses na rin kasi akong kinumbinsi ni Arthur na mag-resign sa trabaho pero hindi ko yun sinunod. Sinabi ko sa kanya na kaya kong alagaan ang sarili ko at ang baby namin na nasa tiyan ko. Sana mas nag-ingat ako para sa magiging anak namin. Pero bigo ako na magawa yun. Bigo ako na maingatan ang anak namin. Ate, maniwala ka sa akin. Wala ka talagang kasalanan sa nangyari kasi sigurado ko na ginawa mo pa rin ang lahat para maingatan ang pinagbubuntis mo. Naging pabaya kasi akong ina, Neri. Mas pinili ko ang trabaho ko kaysa sa magiging anak namin dapat ni Arthur. Mas pinili ko ang sarili ko kaysa matuloy ang masayang pamilya na matagal na namin gustong matupad. Pwede pa namang matupad yun, ate. Naniniwala ako na basta marunong tayo magdasal, ibibigay ng Diyos sa atin ang alam niya na gusto nating makuha. Kaya huwag kang mawala ng pag-asa. Ewan ko, hindi ko na alam. Lahat naman kasi ng payo ng doktor sa akin ngayon, sinusunod ko na. Pero wala pa rin. Hindi pa rin ako mabuntis-buntis ulit. Alam mo, pakiramdam ko nga, yun ang dahilan niya kung bakit hanggang ngayon, hindi niya pa rin ako pinapakasalan. Kasi gusto niya na magkaroon muna kami ng anak
bago kami tuluyang manumpa ng pagsasama habang buhay. Pero paano kung hindi ko na yun maibigay sa kanya? Paano na ako kapag iniwan niya ako kasi wala na talaga akong kakayahan na magkaanak? Mary, hindi ko yata kakayanin na mawala siya sa buhay ko. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Papa Dudut, naawa talaga ako noon kay Ate Lorna. Noong gabi kasi nagising ako dahil sa pagtatalo nila ay narinig ko ang panunumbat na sinabi ni Kuya Arthur sa pinsan ko. Sinabi nito na kasalanan ni Ate Lorna kung bakit hindi na sila magkaroon ng anak. Na nadadamay pa raw si Kuya Arthur sa kasalanan ni Ate Lorna na hindi pag-aalaga sa sarili kahit na alam nitong may bata nang dinadala sa sinapupunan niya. Na hindi raw ito magkakaroon ng komplikasyon sa matres kung hindi ito nakunan dati dahil sa labis na pagtatrabaho. At masyado raw kasing nakafocus sa trabaho si Ate Lorna kaysa sa pamilya na gusto nilang buuin. Papa Dudut, sinabi sa akin ni Ate Lorna na pinagsisisihan na niya ang ginawa niyang yon at gusto niya talaga na magkaroon sila ng anak ni Kuya Arthur. Sinunod naman daw niya ang lahat ng bilin sa kanya ng doktor pero bigo pa rin siya na mabigyan ng anak si Kuya Arthur. Sinabi ko sa kanya na magdasal siya dahil walang imposible sa Panginoon. Ibibigay ng Panginoon, Papa Dudut, ang lahat ng tulong at lahat ng kanyang minimithi kung siya po ay mananalig lamang. Sa tamang panahon, darating ang biyaya at kagustuhan nila na magkaroon ng anak. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, kagad din namang nagkaayos na Kuya Arthur at Ate Lorna. Kagaya ng nakwento ni Ate Lorna ay madalas lang na ganon si Kuya Arthur kapag lasing ito o kaya ay stress sa kanyang trabaho. Doon madalas na nauungkat ang nakaraan nilang dalawa, lalo na ang tungkol sa pagkamatay ng baby nila. Pero kapag lumipas na yon ay si Kuya Arthur din mismo ang nakikipagayos kay Ate Lorna. Doon ko nakita na mahal din talaga siya ni Kuya Arthur dahil sa kabila ng nagawa ng pinsan ko ay binabalikan pa rin siya nito. Papa Dudut, mahigit 1 taon na akong nagtatrabaho kina Ate Lorna nang makilala ko si Alexis. Nagtatrabaho siya bilang driver sa isang pamilya na nakatira malapit lang din sa amin. Nagkapalagayan kami ng loob hanggang sa maging boyfriend ko na siya, Papa Dudut. May itsura din po si Alexis. Singkitin ang kanyang mata, moreno at matipuno ang pangangatawan. Tumagal din ang mahigit kalahating taon ng relasyon naming dalawa hanggang sa mabuntis ako. Kaya lang nang malaman niya yon ay sinabi niya sa akin na hindi pa siya handang magkaanak. Sinisi niya pa ako at sinabihan na dapat daw ay nag-iingat ako para hindi ako nabuntis. At pagkatapos ng araw na yon ay hindi ko na siya muling nakita o nakontak pa, Papa Dudut. Neri, pakisama naman tong pantalon ni Arthur dyan sa mga pinaplansya mo. Sige ate. Yung blouse ko pala na kulay pula, nasama mo ba sa mga nilaban mo kaninang umaga? Oo ate. Nasama ko na yun sa mga nilaban ko. Ah, sige. Baka kasi gamitin ko bukas. O nga pala, pumunta ka sa palengke mamaya pagkatapos mo magplansya. Bumili ka ng karne ng baboy, bagoong, sibuyas, tsaka bawang. Nagre-request kasi ng binagoong ang baboy si Arthur para sa hapunan mamaya. Pero ako naman ang magluluto, kaya makakapagpahinga ka pagkatapos mong mamalengke. Okay, sige. Pupuntahan na lang kita sa kwarto mo kapag tapos na ako sa pamamalansya ko dito. Teka, umiiyak ka ba? Hindi, Ate Lorna. Ano lang, medyo sinisipon lang ako.
Neri, huwag ka nang magsinungaling sa akin. Namumugto pala yung mga mata mo ngayon ko lang napuna. Sa maga na mga mata mo parang buong gabi ka umiyak kagabi ah. Ayos lang talaga ako. Sipon lang to. Ano ba kasing problema? Sabihin mo na sa akin. Wala. Wala, Ate Lorna. Neri, ayoko nagsisinungaling ka sa akin. Parang kapatid na ang turing ko sa'yo kaya sana huwag mo namang ilihim sa akin ang mga bagay na gumugulo sa isip mo. Kasi hindi rin ako matatahimik pag nakikita ko may dinadala kang problema dyan sa dibdib mo. Pwede mo akong pagkatiwalaan. Pwede mong sabihin sa akin kung anong problema mo. Ano kasi, ate? Buntis ako. Ha? Buntis ka? Sinong ama niyan? Si Alexis. Alexis? Yung driver dun sa malaking bahay na may automatic na gate? Oo, siya nga. Alam na ba niya yung tungkol sa pinagbubuntis mo? Oo, alam niya na rin, ate. Anong sabi niya? Anong plano niyong dalawa? Ayun na nga ang problema ko, ate. Mula nung nalaman niyang buntis ako, hindi ko na siya nakita pa. Ang sabi ng mga kasama niyang kasambahay sa bahay, umuwi na raw si Alexis sa probinsya nila. Hala! Paano yan? Nakukontak mo pa ba siya? May iba ka pa bang kakilala na pwedeng lapitan para makausap mo siya? Wala na, Ate Lorna. Wala naman akong kakilala na ibang kamag-anak niya. Tapos, lahat ng number niya na nakasave sa cellphone ko, hindi ko na rin makontak. Nako! Mahirap talaga hanapin yung tao na ayaw magpakita. Ikaw ba? Ano nang plano mo ngayon? Hindi ko nga alam, ate. Hindi ba naman kasi talaga ako ready maging nanay? Ni wala pa nga akong malaking naiipon para sa sarili ko. Tapos magdadagdag pa ako ng papakainin ko. Kung bakit naman kasi nabuo pa tong baby sa tiyan ko. Huwag mong sabihin yan. Alam mo naman na biyaya ng Diyos ang bawat batang mabubuhay sa sinapupunan ng isang babae. Kaya hindi ka dapat nagsasalita ng ganyan. Pero hindi pa nga ako ready maging nanay. Ayokong pareho kaming lumaking naghihirap ng magiging anak ko. Pwede ka naman naming tulungan ni Arthur. Pero alam mo, may naisip akong paraan para hindi ka mabigatan sa dinadala mo ngayon na problema. Hindi ko nga lang alam kung sasang-ayon ka dito sa naisip ko. Ano yun, Ate Lorna? Kung okay lang sa'yo, aampunin na lang namin ni Arthur ang magiging anak mo. At kung gusto mo, pwede rin kitang bayaran para sa baby mo. Para naman makapagsimula ka ng totoong bagong buhay, Neri. Papadudot na gulat ako sa biglang inalok sa akin ni Ate Lorna. Oo, hindi pa talaga ako handang maging isang ina lalo na at wala pa akong masyadong ipon. Gusto ko pa rin talagang magbuhay dalaga. Pero hindi ko alam kung kaya ko bang ipamigay o ibenta ang ipinagbubuntis kong anak. Sinabi ni Ate Lorna na pag-iisipan ko dapat ang inaalok niya sa akin. Sinabi niya rin na pwede ko siyang bigyan ng presyo kung magkano ang gusto kong pagbenta sa anak ko sa kanya. Sasagutin niya lahat ng check-up at vitamins ko hanggang sa sa akin na pumayag ako na ibenta ang baby na ipinagbubuntis ko. Pero sinabi na rin pala yon ni Ate Lorna kay Kuya Arthur kaya pati ito ay kinumbinsin na rin ako. Sa huli pumayag na rin po ako sa gusto nilang mangyari na bilhin ang baby na noon ay nasa sinapupunan ko pa lamang papadudot.
pa ba gising si Neri? Hindi pa. Kaya nga ako na rin ang nagluto ng almusal ngayon kasi alam ko na maaga ang pasok mo sa trabaho. Nandyan na nga pala yung kape mo sa lamesa. Hindi na nga lang masyado mainit yan kasi kanina ko pa sinalin yan sa tasa mo mula sa coffee machine habang naliligo ka kanina. Gusto mo ikuha na lang kita ng bago? Naku, wag na. Okay na to. Salamat. Nagmamadali na rin ako kasi may maaga akong client meeting ngayon. May binigay nga palang bagong vitamin si doktora kay Neri kahapon. Ininom na rin niya kagabi kaya siguro napasarap yung tulog niya. Hinayaan ko na rin. Alam ko naman na makakabuti sa baby niya yung mahimbing na pagtulog. Tama ka dyan, sweetheart. Tsaka bumabawi naman siya sa mga gawaing bahay kapag gising na siya. Alam mo sweetheart, sobrang excited na talaga ako sa magiging anak natin. Ako rin. Buti nga pumayag ka kaagad nung sabihin ko sa'yo na gusto kong ampunin natin yung pinagbubuntis ni Neri. Siyempre papayag ako. Alam mo naman kung gaano katagal ko nang gusto na magkaroon tayo ng anak, di ba? At least ngayon, manggagaling pa sa mismong pinsan mo yung baby at hindi kung kanino lang, di ba? Yan din talaga ang nasa isip ko. Magkakaroon na tayo ng anak tapos matutulungan pa natin si Neri na magsimula ulit sa buhay niya. Ay, sweetheart, kailangan ko na palang umalis kasi baka malate pa ako sa meeting. Babaunin ko na lang yung sandwich na ginawa mo. Sa office ko nakakainin. Okay, sige. Sakto naglagay na ako ng isa dito sa lalagyan. Eto na sweetheart, nandito na rin sa bag pati yung lunch mo mamaya. Thank you, sweetheart. Alis na ako ha. Pakis nga. Mwah! Bye! See you later! Ingat ka sweetheart ah. Bye! Magigising na rin siguro yun si Neri. Salinan ko na nga siya ng kape. Good morning, Kuya Arthur. Oh! Good morning din. Mabuti naman at gising ka na Neri. Upo ka na dito. Sakto, ito na yung kape mo. Hindi ko na nilagyan ng gatas yan. Alam ko kasi na black ang gusto mo sa kape. Naku, salamat po. Nakakahiya naman, kayo pa ang nagtimpla ng kape ko. Mukhang kayo rin na nagluto nitong fried rice, longganisa at itlog ah. Oo, ako nga. Wala kasi akong pasok ngayon sa trabaho. Maaga ako nagising kanina, kaya nagluto na rin ako. Thank you talaga, Kuya Arthur. Sorry kung tinanghali ako ng gising. Maaga naman ako natulog pero grabe yung lalim ng tulog ko. Kasi hindi ko na malayan yung tunog ng alarm ng cellphone ko. Epekto siguro yan ng bagong vitamins na binigay sa'yo ni doktora kahapon. At teka, lalagyan ko na ng fried rice at ulam tong plato mo ha. O ayan, kain ka na. Salamat, Kuya. Pasensya na ikaw ang naabala ngayon sa paghahanda ng almusal. Ayos lang yun, ano ka ba? Alam mo naman na ang pinaka-importante ngayon, malusog mong maipanganak yung baby. Sobrang excited na nga kami ng ate Lorna mo kasi sa wakas, magkakaroon na rin kami ng anak. Kaya salamat talaga sa'yo, Neri ha. Ako pong dapat magpasalamat. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ko na alam kung kanino pa ako pwedeng humingi ng tulong. Baka nga tuluyan ko na rin na ipalaglag ang baby na to dahil hindi pa talaga ako handa sa ganitong klase ng responsibilidad. Ay, mabuti talaga at kinausap ka ni Lorna. Baka kasi kung ano pang nagawa mo sa baby at sa sarili mo. Huwag ka mag-alala. Hindi ka namin pababayaan. Isang pamilya tayo sa bahay na to. Papadudot nagkwento pa noon si Kuya Arthur kung gaano niya kagusto ang magkaroon ng anak. At nakaramdam ako ng awa para sa kanya. Nakita ko kasi sa mga mata niya at nabakasan sa boses niya na sabik talaga siyang magkaroon ng anak. Nakwento niya na siguro nga raw kasi ay lumaki siya na walang kapatid at malayo sa mga magulang niya. Kaya gusto niyang maranasan na maging isang magulang at iparamdam ang totoong pagmamahal sa magiging anak niya. Malaki rin ang naging pasasalamat niya sa pagpayag ko na ibenta sa kanila ang magiging anak ko. Dahil tinupad ko raw ang isa sa mga pangarap na gusto niyang mangyari sa buhay niya. Papadudot naging sobrang mabait din si Kuya Arthur at Ate Lorna sa akin. Kagaya ng sinabi ng pinsang ko ay sinagot nila ang lahat ng gastusin para sa ipinagbubuntis ko. Nahihiya na nga ako noon dahil nakikita ko na malaki na rin ang nilalabas nilang pera kaya naman bumawi ako sa mga gawaing bahay. Pero binili ni Ate Lorna na huwag na raw akong gumawa ng mabibigat na gawain dahil baka makasama raw yon sa ipinagbubuntis ko na magiging anak nila ni Kuya Arthur, Papadudot.
Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudod sa paglipas ng mga linggo at buwan ay mas naging maasikaso si Kuya Arthur sa akin kesa kay Ate Lorna. Noong nasira ang washing machine sa bahay ay kagad siyang bumili ng bago para hindi ako mahirapan sa paglalaba. Ayaw niya rin nang nagbubuhat ako ng mabibigat na bagay. Tapos madalas na gusto niya pang siya ang nagluluto para raw maging healthy ang baby ko pagdating sa mga kinakain ko. Siya rin ang palagi kong kasama sa mga check-up ko dahil naging busy noon si Ate Lorna sa trabaho. Yon ang naging daan para unti-unting mahulog ang loob ko sa kanya. Papadudot, pinigilan ko naman ang sarili ko na magkagusto kay Kuya Arthur, kaya lang ay dumating ang araw na ipinagtapat niya sa akin na may gusto na siya sa akin. At nagkaroon na kami ng lihim at maling relasyon. Sweet si Kuya Arthur sa akin kapag kami lamang ang magkasama sa bahay, lalo na sa loob ng kotse. Sinabi niya rin sa akin na mas mahal niya na ako kesa sa pinsan ko. Nang magkaroon ng out-of-town seminar si Ate Lorna at ilang araw siyang mawawala sa bahay noon, ay nagkaroon kami ng pagkakataon na mas solo ang isa't isa. Doon namin mas naiparamdam ang napakainit naming pagmamahal sa bawat isa, Papadudot. Uy! Ang bango naman ng niluluto mo, Neri. Ginisang munggo lang naman to. Teka, papatayin ko lang yung apoy sa kalan kasi luto na to. Ang aga mo yata nakauwi ngayon galing sa trabaho. Inagahan ko talaga kasi gusto ko na masolo kita kahit sandali lang. Pakis nga ako rito. Kuya Arthur, wag mo akong halikan sa leeg ko, nakikiliti ako. Ay, sorry. Ang bango mo kasi kaya hindi ko tuloy napigilan na halikan ka sa leeg. Akala ko ba itong niluluto ko yung mabango? Siyempre mas mabango ka. Kaya nga, pwede ba itigil mo na yung pagtawag mo sa akin ng kuya? Hindi mo naman na ako kuya eh. Boyfriend mo na ako kaya dapat Arthur na lang ang itawag mo sa akin. Okay, sige, Arthur. Pakis nga ako sa lips. Arthur, parang may narinig ako naglalakad papunta dito sa kusina. Si Ate Lorna yata yun. Lumayo ka sa akin kasi baka mapansin niya pa tayo. Okay, sige. Buti na lang hindi traffic. Hindi ako nahirapang bumiyahe pa uwi. Hi sweetheart. Oh, Arthur! Nandito ka na pala sa bahay. Akala ko mauuna pa ako makauwi sa'yo. Inagahan ko talaga ang uwi kasi alam ko na ngayon ang uwi mo galing sa seminar nyo. Namiss kasi kita eh. Aww, namiss din kita. Payakap nga ako sa sweetheart ko. Sige pa. Ito, yayakapin kita ng mahigpit kasi malakas makawala to ng pagod. Miss na miss kita. Sweetheart. Oo nga, Neri. Dapat hindi ka na masyado nagkikikilos. Huwag ka na rin masyado magluto para hindi ka mapagod. Pwede naman kaming umorder na lang ng pagkain natin. Ayos lang. Hindi naman ako mabilis mapagod. At hindi rin ako sanay na hindi masyadong kumikilos dito sa bahay. Okay, ikaw ang bahala. Basta iingatan mo ang baby namin ha. Alam mo naman na sobrang excited na kami ni Arthur sa magiging anak namin. O siya, maghain ka na. Magpapalit lang ako ng pambahay. Sige, Ate Lorna. Papadudot, nagigilty din naman ako dahil sa maling relasyon namin ni Arthur. Lalo na at napakalaki na ng utang na loob ko kay Ate Lorna. Naging sobrang mabait siya sa akin kahit sa umpisa pa lamang na hindi ko pa ipinagbubuntis ang baby na bibilhin niya sa akin. Alam ko rin na mabuti siyang tao dahil never niya akong pinakitunguhan ng hindi maganda. Madalas nga rin siyang nagpapadala ng pera sa mga kamag-anak namin sa probinsya na humihingi ng tulong sa kanya.
Kaya nga siya rin ang unang pumasok noon sa isipan ko na hinga ng tulong nang gusto kong lumuwas ng Maynila para magtrabaho. Pero wala eh. Minahal na talaga ng puso ko si Arthur at mas natatalo ng pagmamahal na yon ang konsensya na nararamdaman ko. Palagi rin kasing sinasabi sa akin ni Arthur na seryoso na siya sa kung anuman ang relasyon na meron kami noon. At mas mahal niya na rin ako kesa sa pinsan ko. Kaya naman umaasa na talaga ako na sa huli ay ako ang pipiliin ni Arthur na mas makasama kesa kay Ate Lorna Papadudut. Neri naman, kausapin mo na ako. Mamaya na. Hindi mo ba nakikita na busy ako sa paglilinis nitong lalagyan ng mga plato? Eh di kausapin mo ko habang ginagawa mo yan. Alam mo Arthur, nakakaistorbo ka lang dito eh. Pumasok ka na nga lang sa loob. Baka mamaya magising pa si Ate Lorna at maabutan tayo nag-uusap dito. Siguradong magtataka yun. Sige, ganito na lang. Ako na lang ang gagawa niyan habang kinakausap mo ko. Bakit ba ang kulit mo? Sinabi ko na nga mamaya na lang tayo mag-usap, di ba? Eh kasi kagabi mo pa ako hindi kinikibo eh. Sinabi ko na sa'yo na masakit ang ulo ko kagabi. Ano bang mahirap intindihin dun? Masakit ba talaga ulo mo o nagsiselos ka lang? Kasi alam mo na 6th anniversary namin ni Lorna kahapon at nag-date kami. Kaya ka nagsiselos. Bakit naman ako magsiselos? Si Ate Lorna naman talaga ang girlfriend mo, di ba? At pampalipas oras mo lang ako kaya wala akong karapatang magselos. Ano ba yung sinasabi mo? Hindi kita pampalipas oras lang, Neri. Alam mo yan. Hindi mo naman maaalis sa akin na isipin yun kasi hindi naman talaga ako ang girlfriend mo. Pero ikaw naman ang pipiliin ko sa huli. Talaga? Ako ang pipiliin mo kaysa kay Ate Lorna? Oo. Kasi ikaw na nga ang mahal ko. Ang tagal ko nang sinabi sa iyo yan di ba? Kaya huwag ka nang umiyak. Kasi baka makasama pa yan sa magiging baby natin eh. Halika nga rito. Yakapin kita para kumalma ka. Basta ito ang tatandaan mo. Mahal kita. At wala nang magbabago ron. Okay? Anong ibig sabihin nito? Ate Lorna? Bakit nakayakap ka sa boyfriend ko, Neri? At ikaw, Arthur, ano yung narinig ko na mahal mo si Neri? Kailan niyo ba ako niloloko? Lorna, sandali lang. Magpapaliwanag ako. Pero pwede ba kumalma ka muna? Hindi! Huwag mo ako lalapitan at mas lalong huwag mo ako hahawakan! Ngayon sagutin niyo ang tanong ko. May relasyon ba kayong dalawa? Ate Lorna, sorry. Sorry? Sorry para saan? Para sa pambababoy niyo dito sa pamamahay ko? Lorna, please! Kumalma ka lang! Huwag ka sumigaw! Bakit? Nahihiya kayo marinig ng mga kapitbahay natin na may ahas at baboy akong pinatira dito sa mismong pamamahay ko? Saka ano ba pumasok sa isip mo, Arthur? Pipiliin mo talaga ang diskrasyadang babae na yan kesa sa akin? Ate Lorna, sumusobra ka na. Bakit naman ako hindi pipiliin ni Arthur? Eh alam naman natin na hindi hamak na mas lamang ako sa'yo. Dahil kaya kong bigyan ng anak si Arthur, hindi kagaya mo na may bulok na matres. Ang kapal na mukha mo! Wala kang utang na loob, Neri! Lorna, tama na! Ito na Huwag mo siya sabunutan! Bitawan mo siya, Lorna! Ano pa? Tinulungan kita! Pinakain kita! Binuhay kita! Kakalboyin talaga kitang babae ka! Pwede ba, Lorna, kumalma ka? Umalis ka dyan sa harapan ng haliparot na babae na yan, Arthur! Dahil sisirain ko talaga ang mukha niya! Arthur! May dugo! Naku, Dinudugo ako, Arthur! dinudugo ka nga, Neri! Relax ka lang! Lumapit ka sa akin! Sandali! Huwag kang mag-alala! Bubuhatin na kita! Dadaling kita sa ospital! Mabuti nga sa'yo! Ayoko mawala ang baby ko! Papadudot nang makita ni Ate Lorna na dinudugo na ako ay tinigilan na niya ang pagsisigaw at pananakit sa akin.
Kagad naman akong dinala ni Arthur sa ospital at doon nga ay napaanak na ako ng maaga. 7 buwan pa lamang kasi akong buntis noon kaya isinilang ko ang anak ko ng kulang sa buwan. At habang nakakonfine ako sa ospital ay sinabi sa akin ni Arthur na tuluyan na niyang tinatapos ang relasyon nila ni Ate Lorna at ako na talaga ang pinili niya. Gustong magdiwang ng puso ko noon kaya lang ay hindi sapat ang saya na nararamdaman ko dahil naka-incubator pa rin si baby ng mga oras na yon. Sinabi rin ni Arthur noon na kinuha na niya ang mga importanteng gamit ko at gamit niya mula sa bahay ni Ate Lorna. Nang ma-discharge ako sa ospital ay tinupad ni Arthur ang mga planong sinabi niya sa akin, Papa Dudut. Umupa siya ng hindi kalakihang bahay na para sa aming dalawa kaya nga lang nalaman din ng ibang kamag-anak namin ang ginawa ko na pangaagaw sa partner ng pinsang kong si Ate Lorna. Kaya naman marami ang nag-message sa akin sa Facebook at nag-text ng hindi magagandang bagay dahil sa mga ginawa ko. Sinabi naman sa akin ni Arthur na huwag na lamang pansinin ang mga yon dahil ang mahalaga, kaming dalawa na ang magkasama ng mga oras na yon. Papadudot mahigit 1 buwan nang naka-incubator ang baby ko nang tuluyan siyang bawian ng buhay. Hindi na raw kinaya ng katawan niya ang lumaban, sabi ng doktor. At napakasakit ng pangyayaring yon para sa akin pati na rin kay Arthur. Umasa kasi siya noon na magkakaroon na siya ng anak. Yung tipong kahit na hindi pa niya kadugo ay tinuring na niyang anak ang baby ko. Kaya lang ay hindi pa talaga siguro na katadhana na magkaroon kami ng anak ni Arthur kaya maagang kinuha si baby mula sa akin. Ayoko namang isipin na karma ang pangyayaring yon dahil sa kasalanan na nagawa ko. Dahil ayoko na ring maramdaman pa ang pagka-guilty ko dahil sa pangaagaw ko kay Arthur mula sa pinsang kong si Ate Lorna. Sa ngayon, Papadudot, halos 3 taon na kaming nagsasama ni Arthur pero hindi pa rin ulit ako nabubuntis. Minsan nga ay napipressure na rin po ako dahil nararamdaman ko na gusto na ni Arthur na magkaroon kami ng anak. Palagi niya kasing tinatanong kung hindi pa raw ba na de-delay ang menstruation period ko. Tapos pina-check up niya pa ako para malaman namin kung may komplikasyon na ba sa matres ko. Sinabi naman ng doktor na wala at kailangan lang daw naming maghintay. Kaya lang habang tumatagal ang pagsasama namin na wala pa rin kaming anak ay para bang unti-unti kong nararamdaman na nagsisimula ng manlamig sa akin ang partner ko. At natatakot ako na baka dumating din kami sa point na ipagpalit niya ako sa ibang babae. Papadudot, dito ko na po tatapusin ang sulat ko na ito at ramdam ko na maraming kabarangay natin ngayon ang naiinis dahil sa kwento kong ito. Pero sigurado naman ako na kahit papaano ay may ilan ding makakarelate lalo na yung mga taong nagmamahal ng tamang tao sa maling pagkakataon. Ang inyong forever kapuso, Neri. Barangay Love Stories. Barangay LS 97.1 Number 1 Forever. Kabarangay, i-share mo ang iyong barangay love stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com.